Umaga. Gabi po dito. Gabi po dito, Gabi. sir. Dito, ano, 9:17 gabi. 2:17. Opo. 2:17 dito. Kamusta po kayo? Saan po kayo sa Pilipinas? Dito po sa Mindanao, sa South Cotabato. Hindi po ba magulo dyan? Hindi, Cotabato. malayo yung hindi man sa peaceful dito sa amin. Ako naman taga Bulacan ako, sa Pampalay, San Jose del Monte. Kaya lang wala ng tao doon sa bahay ko. Kasi wala naman kasi akong asawa. Meron pala yung tsahin ko, ang matanda. Siya tumutuloy sa bahay ko kasi may anak akong dalawa. Yung anak ko nasa Taiwan. Nag-aaral sila, master parehas. Doon sila nag-aaral sa Taiwan, sir. Opo, doon po sila nag-aaral. Makakapit-bahay kita kapit-bahay kita sa Pangpalay, sir. Saan kang barangay? Anong barangay ka? Sa San Martin po. San Martin, malapit lang. Malapit lang Saan po ba kayo? malapit lang bahay sa Citrus, sir. Malapit lang, oo. Malapit lang. Citrus. Citrus po ba kayo? DJ Len? Secret. mga kamaray, mga kaalam doon. Eh. Ma'am, ilang taon na po kayo? Ako, sir, 48 na po, 48. Ay, tama, 50 plus na po ako. Ilan po yung anak niyo? Tatlo po. Meron na bang pamilya? Mga anak niya? Yung panganay ko po, sundalo na po siya. Tapos may, ikinasal na siya noong kinasal noong July 8. Ibig sabihin, ma'am, hindi isa lang kayo sa bahay niyo, kasama niyo yung mga anak niyo sa bahay niyo, paano po ba? Mayroon pang natira dito, dalawa. Yung isa, nagre-review pa lang po siya ng, kumukuha po siya ng criminology. Puro naman masyado naman mga niyo, ma'am. Hindi ka nagkamal lang, babarilin ako niyan. Ay, naku, hindi Mabait yung mga anak ko, sir. Tsaka ma'am, seryoso naman ang hanap ko kasi naghanap talaga ako ng mga kasama sa buhay. Meron naman po akong nagustuhan, kaya lang naloko lang ako eh. Kasi, parang malayo kasi, long distance relationship. Ngayon, eto naman, may makakapagpatuloy, hindi naman si DJ. Dahil hindi naman magkakalokohan dahil hindi si DJ. Magiging fitness. Siyempre. ako naman talaga naghanap na talaga ako ng matinong lalaki. Kaya sumali ako dito kay DJ Jel. First time ko ito sumali kasi first time. Malungkot po rito sa New Zealand, puro kasi trabaho. Uwi, trabaho. Ganun. Pero naman, may mga pwede ka sumali sa mga mga church, mga gano'n. Para maaking tsaka yung spirit ko, makapagdasal-dasal na ako. Ikaw din po, sir, dodo ka po ba talaga na doon talaga? Bakit na ba yung Hindi ma'am, ganito po kasi yan, on air tayo, diba? Kasi, umibig po ako sa may, sa balay sa asawa. Kasi, hindi ako abroad. Wala na akong maligaw ng 5 taon, 4 taon. Siyempre, abroad, pag galing ng Pilipinas, ay nakakilala ko ng babae, hiwalay sa asawa. Magaling kasi kaso, napamahal yan. Hanggang sa kami, abroad kasi lahat ng bansa, napunta ko siguro Dubai, Qatar, Saudi, tapos ito na pang-apat. Pero mas matagal po ako sa Qatar, mga 15 years o 17. Kasi naranasan ko mga hirap sa Pilipinas eh.
Eh, hindi naman po kasi ako graduate, wala akong nakakang titulo, kundi yung wala, talented na construction po ang trabaho ko. Ganun. Pero ngayon nasa New Zealand. Dito ako sa New Zealand, dito ako sa kwarto. Ito, nagdala akong kasi, balikbayan box padala ko sa kapatid ko ito ulan ko na. Ay. Ano tuloy yung pangalan, ma'am? Ang ko po yung Rodora. Rodora. Anong last name niyo, ma'am? Lotero po, Lotero. O di magiging Ramirez na kayo, ma'am, no? Talaga. Nako, baka may magalit, sir. Baka yung boyfriend, girlfriend mo pala, baka magagalit yung girlfriend mo dyan. Ma'am, wala po. Kaya po ako sumali, tsaka unang-una, tinawagan naman ako, pinaalam ko anong kailangan yung mga bawal. Wala naman po, ma'am. Oo. Wala. Ako kasi, sir, seryoso, naghanap talaga ako ng matinong lalaki kasi marami na akong sinalihan ng mga dating site, pero hindi ko talaga natagpaan yung mga matitinong lalaki. Kasi ang nahanap ko sa babae, ma'am, yung pagmahal, tsaka maasikaso. Hindi lang katulong ang hanap, ma'am. Yung gusto ko Ako na yun. Tapos wala namang problema sa hanggat malakas ako, trabaho pa rin ang trabaho. 50 years ka pa lang, sir, no? 50, no? 50? 50 pa na po ako, ma'am. January 11, 2070. Ayun talaga yung gusto. Paano ko malalaman yung nyo, ma'am? Kung sakali sa Facebook nyo o sa account, paano kayo, ma'am? Kung sakaling okay na. Sa offline na lang po kami, sir. Sabihin na lang natin, i-ano mo na lang kay DJ. Kay DJ na lang ipapaalam para Oo. Kasi, bagay si DJ na lang magsasabi. Kasi hindi naman ako masyadong bihasa sa mga ganitong Dutan sa mga ang alam ko lang, construction Kaya sa trabaho. Dahil nyo, ma'am, may kukunin ko yung kay DJ ako sa inyo, paano ko team patients Parang interesado ka, sir. Interesado ko talaga sa akin. Baka, sige, pag nakaalaman tayo mamaya sa sa offline. Gusto ko na makilala ng maigi, tapos makilala mo ako ng maigi. Tapos makita mo yung account ko, makita ko yung account mo, mabasa mo kung totoo yun. Mabasa ko rin yung kung wow. Ang galing talaga ni DJ maghanap ng ko ba, ng kaparehas ko ngayon. Thank you, DJ. Totoo yung yung background nyo sa profile. Makikita nyo rin sa profile kung totoo. Yan naman yun. O, siyempre, dapat ngayon, seryoso kasi, alam mo naman, papunta na tayo sa yung hinahanap lang naman yung yung parang companionship lang kasi, alam mo na, matanda. Kung sakaling maging tayo, sana. Kung sakaling maging tayo willing ho ba kayong sumama sa magiging bahay natin o bahay ko? Kasi hindi ako sanli sa bahay nyo, bahay ng babae, gano'n, hindi ho. Gusto ko pag, yung responsibilidad ko, doon ka na sa bahay, gano'n, sa bahay ko. Kasi kung papasyal ako dyan sa inyo, pangit naman tingnan, Siguro, yung anak ko naman kasi, kung mag-asawa na sila, may kanya-kanyang pamilya na, di maiwan ako sa bahay, hindi, sumama na lang ako sa iyo Ayun, mas maganda. Kasi ma'am, may pinag-aaral pa pala yata kayo. Paano? Saan kayo? Sino ba nag-susustento dyan sa inyo? Alam mo, sir, 18 years na. Actually, ako yung may asawa talaga ako na naghiwalay na kami, pero mga 18 years na yata. Halos parehas din pala yung natin. Hiwalay. Hiwalay kami. Isa pa ho yan, ma'am. Nakakatakot yan. Kasi mamaya kung sakaling dyan ako sa inyo, pumasyal, magkakaroon ng problema, magka-holding hands tayo, maglalakad, makita tayo na ex-husband mo. Siyempre, may tusok pa rin sa puso na masakit yun. O masasaktan siya. 18 years po kayong hiwalay, ma'am. Tapos nagsusupport po siya sa mga anak ninyo?
Nagpapaaral? Never, sir. Never. So, paano po ninyo naitaguyod yung mga anak ninyo? Nag-aaral kolehiyo? Ewan ko, sir, ewan ko ba kung bakit talaga nakaya ko ba kasi manicurista po ako, sir. Manicurista dati. Mm. Tapos, nagkaroon ako ng sariling salon. Mm. Tapos, yun lang binubuhay ko sa kanila. Yun Lahat ginawa ko para sa kanila yung anak ko. Lahat na mga, kahit ano basta kaya ko. Basta sa matinong paraan lang. So, yun pala yung pinagkakabalahan mo ngayon, yung salon mo, yung trabaho mo, yung... Yung anak ko, sir, 3, yung isa sundalo na yung isa, yung panganay ko, tapos yung pangalawa ko naman, ano siya, graduate, ngayon lang na gumagraduate ngayon taong 2023 yata. Tapos, nagtitik siya ng board exam ngayong August. Ngayon, nagre-review pa lang. Tapos yung pangatlo ko naman, 3rd year college, kumukuha ng business ad. Yung kay sir, yung mga anak niya kasi sa Taiwan nag-aaral eh. Buti pa sister, yayaminin. Hindi naman po kasi po sila eh. Hindi naman puro support din ang ginagawa ko kasi pinag-aaral sila ng gobyerno doon. Parang nag-take sila ng exam. Pumasa. Ano po yun, sir? Yung asawa mo, Chinese dati? Ay, hindi po. Pilipina. Pilipina din. Kasi yung mga anak ko, mga fresh graduate sa Pilipinas. Oh. Kasi yung anak ko, nag-exam, nag-take ng exam. Sa pumasa, pumunta ng Taiwan. Pinag-aral ng gobyerno ng Taiwan. Okay. Tapos yung tuition, libre naman tuition. Nag-offer po yung government ng Taiwan dito sa Pilipinas ng ganun, examination, ganun. Nakapasa yung anak mo? Opo, tapos ngayon, parang ang sideline niya, nagtuturo siya sa mga Korean, mga bata. Pero pag may oras, yun, nagtuturo siya, tapos kumikita naman sila dalawang magkapatid. Ginawa niya yung kapatid niya, yung anak kong isa, na babaeng pangalan. Kasi yung teacher din yung anak ko doon sa Pilipinas, yung babae. Tapos doon na kinuha. Nakapasa rin ng nag-exam, pumasa din. Doon pag lalambing yun, nagpapadala lang ako, kunyari, may birthday. Pero hindi naman sila nagigipit. Kasi hindi naman ako. Tapos may income naman sila doon. Nagkaroon nga ng problema, yung 7.4 na lindol, hindi yun Sa Taiwan, no? Kabado ka, no? Oo nga pala, sir. Nung nakaraang araw yan. Pero okay naman. Kumusta yung mga anak mo doon, sir? Okay na, mapapakilala ko sa iyo pag offline. Ilan yung anak mo, sir? Dalawa, isang babae, isang lalaki. Ikaw, Tagalog ka ba talaga, sir? Kasi ako, kaunti lang yung Tagalog na yung nabubulol pa nga ako. Okay nga man, ang lambing nyo nga eh. Kasi... Ilongga po ako, sir. Ilongga? Isus, Ilongga? Pag Ilongga ba? Ayun nga sabi. Ilongga, kasweet na ako. Sabi nga kasi yung disco na hindi... Yung partner ko, siya? Romblon. Tapos, natira ako doon, ang salita nila Romblon. Marunong din ako ng konti dahil matagal ako natira sa kanila. Mga malalambing, pero galit na. Malalambing. Pero mga malalambing mga Ilongga ba? Sabi nga nila. Makatilaw. Pagagalit ay hambay ko galit sa ipo. Ambot na lang din sa imo. Ako gwaputa na sa imo, sir, Alam mo, idaddag eh. Siguro, sir, ano ka pa ba? Bata ka pa. Bata pa, parang wala pang 50, parang mga 52 lang eh, no?
Parang gusto na eh. Yan po. Hindi, hindi. Harapin na yung katotohanan talaga yung ano. Sir, malaki ka bang tao, sir? Apo? Malaki ka pang, mataas ka pa? Anong, Yung 5'5 lang po. 5'5"? Kaya po, Ako, sir, kasi, ano na ako, sir, 5 flat or 4'11". bakit dalawa 5? May ano, big sabihin. 5. Cute, cute. Okay naman yan. Basta, ano, yung ano lang sa pagiging, kasi mas maganda rin ang mature, eh. Kasi lumigaw ako ng 50 ako, tapos maghahanap ako ng 20. Ako talaga, sir, talaga ako sa sa buhay. Parang natuto akong maghanap ng, magbanat ng buto para sa mga anak ko. Ako talaga yung bumuhay sa kanila. Hindi, ganun po talaga pag pamilya tayo. At saka katulad ko, yung isang lalaki na nakaranas kung gaano kahirap sa Pilipinas na hindi naman nakatapos. Kaya ang sitwasyon, inarer ko na lang yung trabaho dito. Tsaka talagang puro abroad. Wala akong ginawa kundi mag-abroad. Kasi Ba't po pala, kahirap talaga sa Pilipinas. ba't po pala namatay si misis mo, sir? 15 years ago? Sobrang hirap talaga dito ngayon sa Pilipinas. Dito kasi sa amin sa Sato, naku, parang isang buwan na hindi umuulan. Sobrang init talaga. Yung- Anong kinamatay ni misis mo, sir? Ba't ho namatay? Ano siya ovary Ah. bleeding. Bleeding. Ubus yung ipon, siyempre, dun sa pinapili siya ng doktor kung chemo o operation. Pero pag inoperasyon, wala naman, walang kasiguruhan na, babalik at babalik daw. Pinili niya yung chemo. 6 na session. Naka-5 session siya, sumuko na siya, ayaw niya. Sabi ko, hindi pa tapos yung masakit daw. Yun lang. Tapos nung hindi makarecover siya, sabi ko, balik na lang ulit ako abroad kasi wala lang ipon. Wala lang budget. Nung nasa Saudi ako, pumunta ako Saudi. Trabaho ako Saudi. Pagka yun, di na niya kaya na. Kinuha siya ng mga kapatid niya sa sa probinsya siya dinala. Kasi may kapatid din siyang nasa Amerika. Hindi ko rin alam na tinaningan na pala ng doktor, hindi nila sinabi sa akin. Tapos nung nasa probinsya na sinabi sa akin, may taning na. Mahirap, pag yung nag-a-adjust ka, tapos naiisip mo yung paano may pamilya na. At saka maliliit pa yung mga anak mo that time, di ba? Nag-aaral pa po yun. Elementary? Hindi daw. Pero kasi sakripisyo talaga kailangan magulang kung talagang sa mga anak. Kasi pag nakita mo yung sarili mo na galing ka sa sobrang hirap, tiniis ko talaga para makatapos sila. Construction talaga. Hanggang sa makatapos sila yun. Okay naman sila. Hirap ng sa construction, mag-construction ka sa Pilipinas, 700, 500. Isang biyahe pa lang, wala ka naman sasakyan. Dito may sarili kang sasakyan. Kasi dito, obligado lahat dito ng workers, may sasakyan, may kotse. Automatic na yung pagdating mo. Utang na Pero kagad. agad na kotse. Pero babawas na sa sa salary deduction na yun. Automatic na yun kasi hindi ka pwede bumiyahe ng Kung babas ka, dala mo lahat ng gamit mo pang construction. Hindi pwede. Matagal ka dyan, sir? Matagal ka na dyan sa New Zealand? 2019, 5 years, di pa ako umuwi. Wala naman kasi umuwi yan Hindi na, inuwian ka na. Meron na siguro. Na. Sana all. Wala ako. Ang ko lang, naipundar ko, nakabili naman ako ng lupa doon sa Pilipinas. Kaya lang, mahirap talaga pag wala kang
tinatawag na kasama sa buhay, yung Nakaka-uwi. Hindi, bukod doon, yung ibig sabihin, kung may problema ka, kung may plano ka sa buhay, katulad gusto ko magpagawa ng bahay, sino magbibigyan mo rin, wala ka mapagkakatiwala, wala. Kaya puro gano'n na lang, plano-plano na lang. Lupa lang nabili din. Pero ang tenga, magawa, wala namang ano. Walang, katulad ko, gusto kong bumili ng mga ano rito, sorry, maraming ano rito yung tinatawag na parang garage sale. Sabi ko kung nabubuhay yung misis ko, pwede siyang, bumili ako rito, papadala ko. Yung parang, ano na, Okay. yung ukay-ukay. Ang ganda kaya rito, ang mura, pero mga ano, yung mga pangalan, yung mga pangalan, yung mga clothes, mga, Alam, mahal din yung boxer ba? Mahal din. Magpa-box. boxer, sir. Di ba, boxer? Oo. Pero box yung bayad. Mhm. Kasi wala namang ano yung mga box, kahit gaano kalaki yung siksik mo, basta, wala. Isa lang ang bayad yun. Parang hindi yung timbang by box. Yung kagandahan. Mm. Puro plano lang ako, wala namang paglalagyan. Papadala ako kapatid ko na sa sa Sambales naman. Pero kapatid, Mamalay mo, sir, magkatuluyan ho kayo ni ma'am sa labas, sa harapan ng parlor niya. Pwede siya doon mag-display. Mhm. Oo hindi ba? naman. Ako gusto ko magnegosyo, sir. Bakit sa labas pa ng bahay mo, hindi pa sa loob ng bahay ko? O kaya doon tayo sa bahay ko, doon gagawa tayo extension. Diba? Tapos matulungan natin yung pamilya mo. Di ba? Oo. Wow. Doon tayo kukuha ng panggastos. Di ba? May Ano, plano. Diba, yung mga anak ko, malapit na rin mag-stable. Ilang taon na ba yun? Ilang years na? Third year. Ay, yung anak ko, yung bunso ko, 23. Yung 23? yung panganay ko. Diba dapat 22 graduate na? Tapos na? Kaya lang naman dito, may ano pa, senior high. Diba kahit may grade 12, tapos na yung 21. Ibig sabihin, may ano pa? Senior high. Kasi nung pandemic, naghinto. Ayaw ng module. K-12 pala, inabot yata ng K-12. Kaya 23. Isang taon pa, gano'n. Dalawa. May isang taon pa. Tama, isang taon. Kasi may K-12, K-12. Tapos yung So, pangalawa ko, nahihirapan po kayo niya kasi mag-isa lang kayo bumubuhay sa ano niyo. sir, sakit talaga ulo ko, sir. Huwag na kayong maglabada. Ang maganda niya, ituloy nyo na lang yung sa beauty parlor nyo. Mas maganda, marami yung mga babae. Marami kayong matutulungan. Huwag na kayo maglabada kasi sasakit ang bewang nyo. Yung kamay nyo masisira. Ano ko, sira na lang. Sira na. Tama na yung sa pag beauty parlor, magpapaganda yung mga buhok. Andiri ng mga babae. Yun, maganda. Ganda yan. Kesa yung maglabada. Ang hirap yun. Kasi kung dalawang oras, napakahirap yung maglaba kaya kahit may washing. Siyempre, pipigaan nyo pa yun. Dryer pala, no? Ganun pa rin. Sir, talagang naglalabandera ako. Yung nagdadamo ng mga bakuran ng ibang bahay. Hindi may 2 oras, ako 500 na, di ba? Hindi po yan mga trabaho rin. Naranasan po namin ng mga magulang ko yan. Kaya nasasabi ko kung gaano kahirap. Napakahirap po yan. Sobrang hirap. Tapos magdadamo kayo, magdadapas ka ng damo sa kapitbahay para lang may income. Ang hirap. Hirap po niya. Ako nga ilang passport na ko sa Nag-abroad din po ba? Nag-abroad din po ba kayo? Hindi matuloy-tuloy, sir, kasi yung anak ko hindi ko kaya iwanan kasi wala na nga silang tatay tapos iwanan ko pa. Para mapariwara ba, hindi makapag-aral, yung ganun.
Bagay. Ba, hindi, may Parang failure kasi pag yung mga anak mo hindi tapos. naman na may natapos na anak. Ayan, maganda na rin yun kahit pa paano meron na kayo tinatawag na trophy. Mga Ganda ko, di okay na yun. mm, Tumutulong naman siguro yung mga anak mo sa'yo para sa mga kapatid nila. No, ma'am? kasi nagatulong din. Tumulong. Nag-asawa na, sir. Hindi mo na talaga yun maasahan kasi nag-asawa na. Ayun lang. Kumbaga sa 100%, siguro mga 20 o 10% na lang ang tulong. Ano? Oo nga. Sana makalala din siya sa akin kasi alam niya naman na Mahirap kung may apo na kayo sa kanya. hindi pa. Wala pa. Wala pa. Di makakatulong pa lang. Ay, may mga plano pa lang yan. May mga plano pa lang. Kasi yung babae din, nagpabuntis din yung babae para siyempre magkaano din sila siguro gusto din nila mag-put up ng sarili nilang negosyo o Kasi ganun talaga pag nagpanood. Sabi ko nga sa mga anak ko, iipon sila para kung sakaling papamilya. Doon rin naman ang punta ng mga bata eh. Kahit sino naman, ganun. Kailangan mag-ipon lang sila para sa kinabukasan eh. Tayo, wala namang humpay pagiging parents natin eh. Meron pa tayong mga apo. talaga. Akala Apo. May mga apo Akala pa. ko, akala mo, pagtapos na nag-aaral ng mga anak, doon ko lang matatapos na yung paghihirap mo, naisip ko. Pag nag-asawa pala mo yan, pagkakapo ka pa. Ayun, tuloy ang hirap. Ng lolo na. Hirap ang buhay. Naku. Laban. Parang sobrang hirap talaga pag isa kang nanay, naku, iba ang nanay at sa compare sa tatay kasi yung tatay naghanap lang. Pero yung nanay talaga nasa bahay, naku. Kagaya Naghaharap lang sila ng kabuhay. Inatay. Oo, pag nanay, tapos mag-isa ka, no? Hindi, mahirap talaga ang nanay. Talaga. Ang tatay naman kasi, hindi mo maipakita sa kanila ng personal yung pagkikaring sa kanila. Sa kanya, at saka sa pakikipag-usap para mabigay mo kung ano gusto nila na financing o sa mga message na supasuportahan mo sila sa mga ayaw mong gawin nila na hindi babagay. Pero sa physical na makita mo sila para mayakap, makausap ng maayos. Hindi, malayo. Siguro mga ilang taon na rin kami din nagkikita ng mga anak ko kasi 5 taon na ako rito. May mga anak, may mga asawa na po ba sila, sir? Wala pa. Oo. Yun lang. Wala. Malay mo. Ilang taon na yung panganay mo, sir? 30. Hindi ko na nga sila makuha dito eh. Kasi dito pwedeng kuhanin yung mga anak. At least, na ako eh. Citizen. Na ako tinatawag. Hindi pa naman citizen, sir. Kasi matanda lang masyado yung citizen eh. So lang. Ano lang tayo, yung tawag dito. Ano na tayo, PR ka na. Permanent. hindi pa naman PR, sir. Residence pa lang. Mm. Nag-apply na ako ng PR, pero ma-approve na yung sigurado naman yan. 5 years na eh. Kasi may nagkaroon dito ng gobyerno, one-off. Yun, nag-apply kami. Yun, naman. Tapos isa ako sa naging residence. Ay, si ma'am na lang i-request mo. Ang kagandahan dito, kasi anytime, kung magkakaroon ka ng partner o asawa o girlfriend, pwede mo dalhin dito. Wow. Ayun, ma'am. Sa kabats ko nga, DJ, ako lang walang sila naidala nila yung mga girlfriend nila. Pwede mo dala yung girlfriend. Yung tinatawag dito na partner. O kaya, asawa pwede rin, lalo na asawa pwede. Kaya lang, may katulad niya itong video, isave mo ito para papakita na sa immigration. Yun. Isang support nito, isang matibay ito eh. No?
Oo. Kasi registration ko. Tapos tawagan nila ako. Ay, hindi ko yan kilala, ma'am. So, yan. Ay, parang tapos tayo. Hindi na Joke lang ah. tayo. Mm. Pwede nga po, pwede dito, basta ano. Ako nga lang, lahat ng sa kabatch ko 2019, ang datingan ng pamilya nila, ano kami, 20 kami, lahat sila. Nandito na yung ano nila. Kasi sila, may pamilya na, kumbaga sa ano eh, isa akin kasi ano eh, pumanaw na eh. Meron namang pamilya kaya pumanaw. Kapatid mo, sir? Ang kapatid ko, meron po akong kapatid, isa sa Pilipinas. Mm. Yung panganay namin namatay sa Amerika. Mm. Nakapag-asawa siya ng fiancé sundalo. Tapos, fiancé siya. Tapos, yung tatay ko, nanay ko napunta roon, Amerika. Mm. Namatay yung nanay ko doon sa Amerika. Kasi ibang klima pala sa Amerika. Ang lamig. Mm. Nung pumunta ako dito, naranasan kung gano'n pala kalamig. Ganun pala yun. Ang hirap pala pag malamig. Mm. Kaya may heater ako yan. No? Heater. Bumili ako ng heater. Parang batab. Batab ba yun? Naglulublob ka dyan, sir? May heater. DJ. Heater pala yun. Heater yun. Pero pwede ka alam mo yung dapugan, sir? Mm. Mm. Pag dyan na si ma'am, di mo na kailangan ng heater, sir. Ha? Pag dyan na si ma'am, kunyari, ma-request mo, tapos andyan na magkasama kayo, di mo na kailangan mag-heater pag malamig. Hindi. Ang kailangan dito, Sir DJ, yung mga ano yung mga katibayan eh. Katulad ng mga text message, Mm. yung mga video. Kasi yung ano, gano'n ng ano eh, nahanap na immigration sa mga kasama ko. Yung naman sila. Try mo muna na magbakasyon ka dito. Magkita kayo kasi kailangan ng mga supporting documents ipakita ni ma'am eh. Saka ang pinakamatibay daw yung ano, nagsasama kayo sa isang bahay. Yes. Tapos yung ano, yung isang address niyo. Oo, ganun. Oo. Isang address lang, kuha si ma'am ng ano, ng certificate sa barangay sa kung saan yung bahay mo. Sabi nila. Oo. At saka ebidensya talaga daw sir, magpicture daw kayo na nakahubad. Oo nga, wala nang tanong-tanong. Ganun daw yun. Wala ka naman, DJ, Nakahubad ng ano, ng sapatos. Ganun. Bakit nawala na si ano? Okay. Hindi na kailangan marriage contract, sir? Hindi na girlfriend lang eh. Dapat may ebidensya. Nakahubad. Nawala na yung mga picture. DJ. Yun, kala ko nawala eh. Sino? Diyan Ha? Ayun nga ano, yun nga ang kailangan. Yun ang kailangan yung mga ano. Tapos, yung sa mga text message kasi kung ano, sulat, di ba? Ngayon, yung kailangan na just sa message, sa messenger, papakala lang. Dapat ganon. Huwag niyong burahin yung message niyo sa isa't isa ha. Baka mag-away kayo at burahin niyo ba? I-block niyo yung isa't isa, burahin. Eh paano yan pag pumunta ka doon? Wala pang ano, away na kaagad. Huwag mong buburahin kasi ano yun, dadagdag na naman lang ano yun, ng Oo. pakita may bura. Ang tatanong na ng immigration, ba't may gano'n? Eh, tapos ano yun, problema naman. Ganun. Paano na? Pag-usapan mo ninyo yan ha. Alam niyo masaya ako kung magkatuluyan kayong dalawa kasi wala na rin yung sabit eh. Ma'am, pero ma'am kasal po kayo doon sa asawa mo? Hindi nga po eh. Hindi kayo kasal po kayo ma'am? Sa tatay ng mga anak mo? Ako talaga, sir. Kasal talaga ako, sir, sa ano ko. Yan lang. Asawa ko. Kaya kami, pero matagal na, mga 18 years na yata. Kaya ma'am, ano eh. Mapag-usapan naman yan no? Mapag-usapan naman ho yan. Sige po, connected na po kayo sa isa't isa kasi may susunod pong mga bisita ha. Thank you so much.
Sir, paano po, sir? Oo. Ano po yung, paano po kami Tuloy-tuloy po yan pag-uusap ninyo. Puputulin ko lang po kayo sa live. Hindi na po kayo makikita pero tuloy-tuloy pag-uusap ninyo. Oh, ayan. Magbigay na ho kayo ng Facebook ninyo, ha? Sige po. Thank you. Bye-bye. DJ Jill. Sana all. May magpapainit. Human hater na.